ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila eh. Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba, pakapalan na lang. Ewan ko, lahat ng pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Chis Escudero. Bakit? Nasa kamay ba ni Chis Escudero ang pag-question dyan? Bakit? Bakit? May rule ba na kailangan i-questionin ang quorum? Dapat alam ng bawat senador kung ano ang quorum. Ano ba sila? Di sila nag-aral? Lalo na si Atty. Pangilinan na abogado siya. Magpasa naman kayo ng Abilino versus Cuenco. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. And there is no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent, even with Jingo Estrada absent because he's in jail, their offices are not vacant. Ipupush niyo pa rin ba, Ombudsman, ang kaso laban po kay Senador Chis Escudero? Yan yung mga abangan natin. Dahil alam ng tao nakikita nila kung ano yung kasalukuyang sitwasyon diyan sa usaping flood control na yan. Paano nyo ngayon tatratuhin ang kasong ito na kinakaharap po ni Senador Chis Escudero? Di ba? Kasi kung magbabago ang inyong mga pananaw sa bagay nito, magkakahalataan tayo dito. Di ba? Talagang ganun ang patutunguhan kung magkataon. Magkakahalataan tayo dito. Magkakahalataan talaga. Kung halimbawa, anyway, yan po ngayon, hindi mo masabing stalemate, pero sa pangyayari pong ito, mga kababayan, iba na naman ang ikot. Constitutional crisis talaga ito. Iba na naman ang ikot ng gulong ng politika sa Pilipinas. Di ba? Baga, hindi mo talaga masasabi na yung inaasahan mo bukas ay mangyayari bukas. Iba-ibang sa isang drama, iglap, ay maaaring magka-iba-ibang drama at iba na naman ang magiging sitwasyon at iba na naman ang mag-aaring uri doon sa isang ahensya. Pero ang nakikita kong senaryo, sa kabila ng desididong-desidido bukas, si SP Alan, yung kanyang grupo, ano ang magiging larawan niya kung ito'y pipigilin ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian? Yes. Diba? Parang ang ginamit nila si Senator Erwin Tulfo yun na nga. Yun ang, kasi siya ang chairman ngayon para wag na kayo magalit, sabi ni Senador Erwin Tulfo, lahat na kayo, lahat na ng senador ngayon, miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala na tayong pipiliin pa, kahit sino na. Pero Monday ang hearing, hindi bukas. At hindi, isa din sa mga binabanggit niya, sino ba itong mga pinag-iimbitahang ito? Mukhang hindi ko itong mga kilala Di ba? Sino ba itong mga ito? Pag-aaralan daw muna. Pag-aaralan muna natin. At saka, bakit ba niya mas nauna pang iparating sa mga mamamahayag, sa mga media na nagko-cover ng Senado, pati sa mga vloggers, yung imbitasyon. Ang imbitasyon at listahan ng mga ng mga imbitahan bukas. Atty. Guanzon, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Glenn. Opo, si Jen po ito, kasama ko rin si Kuya Benny. Napanood nyo ba yung nangyari sa Senado? Kayo po, personally, ano reaction ninyo? Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? So 24 sila. Sa 12, hindi po yan quorum. Yung ginagamit nilang decision ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinabi nila ay 12 ay quorum. Dahil po, nung panahon na yan, na habla si Abilino versus Cuenco na kinuha ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon si Senator Tomas Confessor ay nasa abroad. Kaya po sinabi ng Supreme Court
na 23 lang sila. Because at that time, nasa abroad outside the jurisdiction ng Pilipinas ang isa, si Senator Confessor, and cannot be compelled to attend that Senate session. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila, ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero dito sa kanila ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila eh. Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba, pakapalan na lang. Ewan ko, lahat ng pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Pwede ba itong questionin? Ang 12 ay hindi majority ng 24. Opo. Ang 12 ay 50% ang nakalagay sa Constitution. A quorum shall constitute 50% plus 1, which is 13. Now, the Supreme Court might consider that a different number, different from 24 to determine the quorum if there is a vacancy. For example, may namatay na may na-suspend na senador. Kahit si Senator De La Rosa ay wala dyan, absent siya, walang vacancy. Kahit si Senator Ejercito nasa jail, walang vacancy. In fact, ang mga staff nila ay nagre-receive ng salary sa Senate because at any time, someday they might come back. Senator Estrada might get acquitted. Senator De La Rosa might decide to go back. So, There is no Attorney- vacancy. So, Therefore, the 24 is still the number to count for the majority, which is 13, hindi 12. So, attorney, sa nakikita niyo pong situation ngayon, si Benny Antiporto po ito, sa nakikita niyo pong situation ngayon, malaki ang posibilidad na aabot po ng Korte Suprema itong bagay na ito kung Aabot sakaling hindi talaga. po nila masettle to. Aabot talaga. Aabot talagang Korte Suprema dapat. Kasi gaya rin Kasi- ng sabi ng iba abogado na hindi naman po kinwestiyon yung quorum kanina kung habang nagkakaroon ng proceedings dahil nandun din naman daw po si Chis Escudero. Bakit? Nasa kamay ba ni Chis Escudero ang pag-question dyan? Bakit? Bakit? May rule ba na kailangan i-questionin ang quorum? Dapat alam ng bawat senador kung ano ang quorum. Ano ba sila? Di sila nag-aral? Lalo na si Atty. Pangilinan na abogado siya. Magpasa naman kayo ng Abilino versus Cuenco. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. There is no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent, even with Jingo Estrada absent because he's in jail, their offices are not vacant. Ilang ulit sabihin, pero kung gusto talaga nilang gawin, ginagawa nila kasi BBM gang na sila. Ano bang kinatatakutan nila dyan? Ang Senate Blue Ribbon Committee? Bakit? Bakit? May mga magsasabi ba dyan na ilan sa kanila ay nagkamaleta din? Ano ang napakamahiwaga dito sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na lahat na lang ay ginagawa nila para ito ay hindi matuloy? Lalo naman pag hindi nila tuloy, ay ang mga tao naman ay lalo nagde-demand ngayon na ibuksan niyo yung Senate Blue Ribbon Committee na yan at wag na si Ping Lacson ang chairman dyan dahil nung siya ang nag-chairman wala namang nangyari. So, Yan lang po ang masasabi ko dyan. paano po natin pala Para tatratuhin? sa akin po, opinion ko. Opo. Attorney, tatanungin ko Araw din ako ng batas at nagturo. Opo. Wala, hindi ba ang quorum nila? Senate President Alan Peter Cayetano should go to the Supreme Court. Thank you very much. Ay, attorney, Opo.